O ito pa isa, kapapasok na balita lang. Hindi ko pa ito nababasa, kaya sabay-sabay po nating basahin at pakinggan po ninyo. O, 41 minutes pa lang po nakakalipas. Maganda to. Tungkol pa rin po sa kalagayan ni Bangag. O, masayang araw po mga ka-PN. O eto, bagong update po mga kababayan. Tungkol pa rin po ito sa kalusugan ni Bongbong Bangag. Kung kanina, ginamit lang po natin yaong post ni Tito Jason sa mga kababayan na ayon sa kanya, hindi na di umano makadumi. Nitong si Bongbong Marcos, maaaring galing ho yun sa mga insider ho niya na maaaring nasa loob po ng Palasyo Malacanang na nagbibigay po sa kanya ng mga informasyon tungkol po sa kalusugan ni Bongbong Bangag. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Ano ho? Yung kay Tito Jason sa kanina. Pero etong bagong impormasyon na natanggap po natin mga kababayan, di umano, mismong doktor po ng St. Luke's ang nagbigay ng informasyon o update tungkol kay Bongbong Bangag. At ibinigay pa sa mga media man, mga kababayan, na alam naman po natin itong mga media, naku po, matindi ito magpalaganap ng mga bali-balitang kaganapan po sa ating bansa, lalo na itong tungkol sa kalusugan ni Bongbong Bangag na gaano kaya katotoo ito, mga kababayan. Natameme po yung isang ali, hindi po nasagot ang katanungan ng isang media. Ito galing to sa doktor mismo ng St. Luke's. Ayun, natahimik yung isang ali. O, malalaman po natin kung sino yung ali na yan, mga kababayan, matapos po nating panoorin itong video na ito. Pero unahin ko lang po muna, mga kababayan, itong na-post din po ni Boldakan o Maharlika. Mas mainam po kung dito tayo magsisimula. Kasi mas mauunawaan po natin. At masasabi natin, naku, baka totoo nga na malala na ang wet patch ni Bangag. O ito, sabi ni Maharlika, kapapasok lang na text message from Manila. Sana pumirma na ang bulate. Yan ang caption ni Maharlika. O ito yung mismong text o message sa kanya. Sabi sis, si Bangag nasa E. Rodriguez, St. Luke's, in pain. Naku po, mga kababayan, in pain. Naku po, ito naman ang reply ni Maharlika. Sana magurgur na para matapos na kabangagan at pagnanakaw nila. Kita nyo na tungkol po ito sa nararamdaman ni Bangag, mga kababayan. In pain na po, sinugod po mismo sa St. Luke's. O ito pagkumparahin natin St. Luke's, mga kababayan, sabi ho dito nasa St. Luke's, E. Rodriguez, si Bangag. O ito ang sabi dito sa video panunorin natin. O ito na. Din po kasi na message yesterday to some reporters saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely due to drug use. Nagkaroon din naman ng cyst and showed clear sign of perforation which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Anong source natin yan? May mga survivor lang po, ma'am, may mga nakareceive po sa iba sa amin from a unknown number. Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor? Kita. Nabara yung aling palengkera. Natahimik Ewan ko lang kung ano naging sagot niya rito. Mismong media na ho ang may sabi. O eto po. Credible source ito. Malamang kung kanina hindi totoo. O eto. Galing mismo sa doktor ng St. Luke's, siguro naman, credible ho ito. Di ba? Media, binigyan ng informasyon ng doktor ng St. Luke's, mga kababayan. Imposibleng magsisinungaling. Yang doktor ng St. Luke's na yan, na siyang nakakaalam po kung ano ang tunay na kalusugan ni Bongbong Bangag. Hindi nga lang niya pinangalanan kung sinong doktor, at higit sa lahat, medyo putol ho yung video, kaya hindi nasabi kung ano na ang kalagayan ni Bongbong Bangag ngayon. Pero kung pagtagpi-tagpiin ho natin, mga kababayan, kanina sa post ni Tito Jason hindi na di umano makadumi si Bongbong Marcos. Galing di umano yon sa kanyang mga insider na nasa loob po mismo ng Palasyo Malacanang. Tandaan po natin, Jason yan. May pangalan yan. Imposibleng walang credible source yung mama na yan mula sa loob mismo ng Palasyo Malacanang. Kaya niya nasabi na hindi na makadumi. Hindi naman siguro basta-basta magpo-post yan si Tito Jason kung hindi totoo na hindi na makadumi si Marcos. Maaaring may katotohanan nga na hindi na makadumi. So kung hindi na makadumi, butasan dito sa gilid, pansamantalang isasarado muna ang gate valve ng kanyang wet packs. Hindi na magagamit pansamantala yan. Tsaka na magamit kapag magaling na yung mga operasyon sa loob ng kanyang wet packs, mga kababayan. At
Dito naman, sa sinabi ni Maharlika, kakapasok pa lang daw ng text message sa kanya mula sa Manila na nasa St. Luke's E. Rodriguez Bongbong Marcos in pain, mga kababayan, in pain. O di ba, tugma na ron kay Tito Jason sa. At eto, pinakahuli, yung video pinanood ho natin. Talagang sinabi ng media na, hindi namin pwede pangalanan yung doktor ha. Pero natanggap namin yung informasyon na ganun nga. O mismo doktor pa may sabi. O, maliwanag na, mga kababayan, wala nang dapat pang pagtalunan. Maaaring totoo nga, etong balibalitang na operahan, hindi na makadumi sa kanyang wet packs, kinakailangan ng gamitan ng bag dito, o hindi pa ho natin makikita basta-basta yan. Matatagalan pa po, mga kababayan, kung ganoon po ang operasyong ginawa sa kanya, dito lalabas ang dumi. Nakakahiya naman na nakikita siya ng ating mga kababayan sa isang interview, no, na may bukol sa ganire, dahil doon sa colostomy bag at puno na ng kanyang dumi. Di po ba? Hindi ho basta-basta lalabas yan ng hindi magaling. So hindi lang po isang linggo yan. Hindi lang 2 linggo, 3 linggo mawawala sa atin yan. Maaaring abutin po ng 1 buwan, 2 buwan. Kaya ang ganda ho nung hamon nitong reporter kay palengkerang babae. Bakit di na lang po natin ilabas kung ano talaga ang tunay na resulta sa presidente? Bakit ayaw nyong sabihin sa publiko? Itatago ho nila yan, mga kababayan. Yung resulta, Bongbong Marcos, yung katotohanan, itatago ho nila yan. Bakit? Natatakot ho yan sila na baka sumigaw ang taong bayan, mag-ingay tayo at sabihin na, uy, hindi na pala ito physically fit. Kinakailangan na pala nitong bumaba na muna sa kanyang pwesto, di kaya meron munang hahalili sa kanya, walang iba kundi ang pangalawang Pangulo, Inday Sara. Isa ho yan. Maaari sa mga kinatatakutan nila, mga kababayan. Kaya ayan, hindi ho nila sinasabi ang tunay na kalagayan ni Bongbong Marcos. Kung meron pa bang kakayahan na pamunuan tayo, kung totoo bang hindi malala ang kanyang sakit ayon po sa Palasyo Malacanang, kasi lagi sinasabi nila anong number pala yun, di anong source din yun, di walang katotohanan yun. Palusot lang po nila yan, mga kababayan. Kailangan lang po nilang sabihin na hindi naman totoo yan. Mayayari sila. Pag sinabi nila katotohanan na wala na, maga na yung tiyan. Makintab na nga yung tiyan dahil sa sobrang maga. Tapos ang nana lumalabas na sa, Diyos ko po, may kasama pang dugo. Pinutol na yung bahagi ng bitukan na kung saan mayroong infeksyon. Dinugtong na lang. Kaya yung kanyang dumi, dito muna sa gilid, lalabas, papasok sa colostomy bag. Di ba? Hindi nila pwedeng sabihin yan. Nasa batas ho yan, mga kababayan. Nasa saligang batas na kapag ka mayroong masamang karamdaman, ang isang pangulo ng bansa, pansamantala, ang pangalawang pangulo muna, ang hahawak ng kanyang responsibilidad. Ngayon, halimbawa kung mangyayari ho yan, mga kababayan, na si Inday Sara talaga, ang pansamantalang hahalili habang nagpapagamot ng presidente, maraming malalaman si Inday, malamang. Sigurado yan. Maraming malalaman ng mga baho yan. Mas lalo po silang matatakot, kaya yan ang isa sa dahilan. Kaya sila tahimik sa tunay na kalusugan ni Bangag. Kaya tayo po ang mag-ingay, mga kababayan. Ingayin po natin sa social media. Mag-ingay po tayo sa social media. Hilingin natin sa palasyo na ipaalam sa taong bayan kung ano ang tunay na karamdaman ng presidente nating Bangag. Yan lang. Kung kinakailangan, may mga doktor na magbibigay ng testimonya para mas kapanipaniwala. Kasi kapag sila-sila lang dyan sa Palasyo Malacanang, ang hirap na po paniwalaan ng mga tao na yan. Wala na po silang kredibilidad. Dapat doktor, tapos mayroon talagang mga ipapakita ba ng mga resulta, mga laboratory test, ipapakita, eto ngayon si Mr. President, eto yung dinaramdam niya ngayon, eto yung ginawa namin sa kanya, eto yung pinutol namin sa kanya, at hanggang dito na lang siya. Yung ganon, di ba? Sana pagbigyan nila tayo, kaya mag-ingay, para malaman natin ang tunay na karamdaman ni Bangag, mga kababayan. Isa pa, etong sa mga post din ni Ramon Tulfo, alam ko po na kayo, hindi ho naniniwala dito sa mga sinasabi ni Ramon Tulfo. No? Pero etong bandang huli ho na sinabi niya, nasa dulo, konektado pa rin po, mga kababayan, sa kalusugan pa rin ni Bongbong Bangag. Basahin ko. Dahil siguro sa sobrang stress, kita niyo na, sa sobrang stress, the first couple are looking forward to leaving Malacanang ayon sa aking Tweety Bird, mga kababayan. Dahil sa stress o dahil sa sakit? Nagpaplano di umano itong mag-asawa na lisanin ang Palasyo Malacanang. Ayon daw sa Tweety Bird, ni Ramon Tulfo, lisanin nyo na. Ngayon na, huwag nyo nang tagalan. Ipagamot nyo yung presidente nating Bangag.
At si Inday Sara, ang karapat-dapat nahahalili habang wala pa siya, habang nagpapagaling pa siya. At higit sa lahat, habang hindi pa siya natetegi. Eto ba? Sabi ng tweety-tweety, mismong si First Lady Lisa ang nagbibilang na ng mga araw na matapos na ang termino ni BBM sa 2028. Nagbibilang na, akala mo talaga matatapos nila. Dalawa lang yan eh. Posibleng mapaaga ang tapos ng kanyang panunungkulan o di kaya mag-extend sa pamamagitan ng pinaplano nilang hindi na bumaba sa pwesto. Apektado na rin daw si First Lady ng mga sunod-sunod na isyo ng kanyang mister. Kita nyo na, sa simula pa lang mga kababayan. Ito una, aalis sila ng Malacanang. Dahil sa mga stress na nararanasan nila. At maaaring dahilan na rin yan, kanyang karamdaman. No? O karamdaman ng presidente. Dito sa isa pang binasa natin, sabi niya, dahil sa sunod-sunod na isyo ng kanyang mister, walang iba. Kundi itong kanyang malubha na talaga yata ito, mga kababayan. Palagay ko, malubha na kalagayan ni Mr. President, ni Bangag. Siya nawa. Napansin daw ng isang Malacanang insider yung wallpaper sa mamahaling laptop ni FL Lisa, ang countdown kung ilang buwan na lang sila sa pwesto. Ayan, nagbibilang. Halimbawa, ito yung laptop. Ayan, ganyan. Ito, may laptop ako ipapakita sa inyo. Ayan. Wallpaper daw O baka dito, meron pong countdown kung ilang buwan na lang sila. Pababa ng pababa yung bilang. Ganon. Napansin daw ng isang insider sa Palasyo Malacanang. May insider din si Ramon Tulfo. Mga batikang ito Mga batikang mamahayag ito Tulad ni Tito J. Sonsa. Hindi malayong mangyari na walang insider itong mga ito. Mismong si First Lady na raw ang gustong bumalik na sila sa pribadong buhay ayon kay Tweety-Tweety. O di gawin nyo na. FL Lisa, gawin nyo na. Total, gusto nyo na rin palang bumalik na kayo sa pribadong buhay, surrender nyo na. Sabihin mo kay Bonget na Bonget, tama na. Nagkakasakit ka na. Puro ka na stress. Bumaba ka na lang. Pakinggan mo yung sinabi ng ate mo. Sabihin mo, FL Lisa, udyukan mo yung mister mong Bangag. Sabihin mo na bumaba na siya. Para manubalik na kayo sa pribadong buhay, hindi na kayo ma-stress, di tuloy-tuloy lang kayo sa inyong pagiging Bangag. Ayun daw yan sa tweety-tweety niya. Eto na, malala. Ang stress kaya ng Pangulong BBM ang naging sanhi ng kanyang diverticulitis, maaari, malamang. Maaari yan mga kababayan. Maaring ang stress po ang nakapagpatrigger sa sagit nitong mamang ito na diverticulitis. Meron na yan sa pagkatao niya, sa bahagi ng kanyang katawan, kung saan man yan na tumubo o nagkaroon ng infeksyon, meron na matagal na yan. Kaya lang dahil sa puyat, kinakailangan nilang magpuyat. Para saan? Para sa mga happy-happy nila. Yung ginagawa nilang palitan di umano ng partners, pagsupsop ng mga mamahaling pulbos. Kinakailangan nila mag-happy-happy lagi, araw-araw, para pansamantala po nila makalimutan ang napakaraming problema po sa bansa na pagdating ng panahon, maaaring pagbayaran ni Bongbong Marcos. So, ano gagawin nila? Mag-i-enjoy sila araw-araw, bahala yung problema dyan. Sige, mag-happy-happy tayo. Sige, mag-party-party tayo. Rat-rat dito, rat-rat doon, tagay dito, tagay doon, araw-araw. Napupuyat. Stress na. Ayun, na-trigger yung kanyang diverticulitis, mga kababayan. Tapos, nasabayan pa yata ito ng palitan ng partners. Imbis na babae sa babae, lalaki sa lalaki na, tinamaan yung depektibong bituka, ang laki sigurong haba. Anyari, na-trigger, nagasgas, dala pa ng puyat, dala pa ng stress, halo-halo na. Problema. Lumala. Ayan nangyari ngayon, namaga. Nasaan ngayon? Si Bangag, wala na. Hindi na po natin mahagilap, mga kababayan. Matagal pa yan kung ganyang kalala na sakit niyan. Matagal pa ho yan makabalik sa pwesto niya. Kaya dapat malaman ng taong bayan kung ano ang tunay na karamdaman ng ating presidente. Para manawagan tayo at ipairal ang nasa saligang batas na dapat nang pumasok ni BP Inday Sara sa eksena para pamunuan tayo. Hindi yung maghihintay tayo kung kailan babalik yung presidente na wala namang kasiguraduhan, mga kababayan. Di po ba? Malay ba natin, baka mamaya bumalik, magpakita sa atin. Tapos, lupay-pay na, gulay na, o di kaya malala na, o di kaya magulat na lang tayo, lumipad na lang papuntang ibang bansa,
magpapagumot daw, tapos hindi na babalik kasi ano yun double purpose takas na rin. Di ba, mga kababayan? Okay, mag-aantabay po tayo sa mga bago pang informasyon, update tungkol po sa kalusugan ni Bongbong Bangag. Okay, idagdag ko lang po itong sinabi ni John Vic Remulla, mga kababayan, tungkol po kay Atong Ang. Natawa lang ho ako kasi, ito, nagpadala na si Interior Secretary John Vic Remulla ng mga pulis, mga kababayan, sa Cambodia para tugisin ang umano'y mastermind sa missing sa Bungero case na si Charlie Atong Ang o Remulla. Nagpadala na ng mga pulis sa Cambodia para hulihin si Atong Ang. Nagmukhang tanga itong si John Vic Remulla. Atong Ang, bilyonaryo. Sa palagay ho ninyo, John Vic Remulla, sa bansang Cambodia lang siya magtatago? Ha? Baka nga, bawat malalaking bansa sa buong mundo, mayayamang bansa pati, baka nga mayroong tahanan niyang mama na yan eh. Sa bagay, mga kababayan, parang palabas man lang ito. Parang drama lang baga. Itong sinasabi ni John Vic Remulla, nasa Cambodia, nagpadala na po ako ng pulis. Parang ganun lang ba? Para lang meron siyang masabi, mga kababayan, sa media. Para sabihin, ay napakagaling. Alam nila kung nasaan na sa Cambodia. Punghang. Atong Ang, Cambodia lang ang pupuntahan para takasan yung kanyang mga di umano'y kaso. Bira naman. Palabo. Hindi ako naniniwalang nasa Cambodia. Kaya yung mga pulis na yan na pinadala ni John Vic Remulla, hoy John Vic, pauwiin mo na yung mga pulis na yan. Wala dyan sa Cambodia si Atong Ang. Palagay ko lang wala sa Cambodia. Mahihirapan na kayong hanapin si Atong Ang. Kung si Saldi ko nga hindi nyo nga mahuli-huli Si Bantag nga nasa Benguet lang di umano Apari ba yun? Basta bandang Baguio. Benguet ba? Hindi ko alam kung saan parting lugar talaga. Hindi naman ako tiga dyan. Hindi nyo nga mahuli-huli si Bantag Nasa Pilipinas, sa madaling salita. Nasa Pilipinas lang si Bantag. Hirap nga kayong... Tapos Cambodia, nagpadala ka ng pulis, dagdag gastos pa yan. Siyempre, hindi lang isang pulis, hindi lang 5. Baka sangkaterbang pulis yan, mga kababayan. Ang hotel, ang pagkain, gastos. Tapos, kalaunan, walang Atong Ang na madadala. O pag nagawa ni John Vic Remulla at kung totoo yung sinasabi nitong si John Vic Remulla na nasa Cambodia lang si Atong Ang at mahuli nila, madali nila pabalik ng Pilipinas, papalakpakan ko talaga siya. Pero pag umabot ito ng 1, 2 buwan, 3 buwan na walang Atong Ang na madala itong mga pulis na pinadala ni John Vic sa Cambodia, pagtawanan kita, John Vic. Ngayon pa nga lang napuno ka na ng kantsaw sa akin Ay, nako. Ito ba isa kapapasok na balita lang. Galing pa rin po kay Tito Jason sa mga kababayan. Hindi ko pa ito nababasa, kaya sabay-sabay po nating basahin at pakinggan po ninyo. 41 minutes pa lang po nakakalipas. Maganda to. Tungkol pa rin po sa kalagayan ni Bangag. This situation demands immediate transparency and oversight to prevent further risk to public service. Sabi yan ni Tito Jason please urge to assess PBBM fitness for duty and compel release of his complete medical records. Ayan, nakikita niyo naman siguro mga kababayan ang sinabi po ni Tito Jason pero dito po sa papel na ayan, nakikita niyo, lakihan ko lang mga kababayan, lakihan ko lang. Hindi ko lang masyado mabasa rito kasi napakalilito ng letra, pero makikita ho natin, ayan nakikita niyo naman po siguro, yung Marcos Ferdinand Jr. Romualdez. Totoo nga na nasa St. Luke si Romualdez, mga kababayan, kasi ayan totoo nga. Ayan ayan ang papel na mula sa St. Luke's. September 13. Ito yung birthday niya. Birthday niya yan. Teka, maghahanap ako dito Gopez Cervantes Juliet MD. Ito yung medical doctor niya. Requesting physician. Yan po ang pangalan ng doktor. Hala, mga media. Sugurin nyo ang St. Luke's at hanapin nyo itong doktorang ito. Tanungin ninyo kung ano talaga ang tunay na kalagayan ni Mr. President, kasi karapatan po ng bawat Pilipino na pinamumunuan ni Bangag kung ano ang tunay na kalusugan ni Marcos. Kasi kung hindi niya na kaya, hindi pwedeng magsakripisyo ang Pilipinas. Hindi pwedeng magsakripisyo ang mga Pilipino dahil wala nang namumuno sa atin, nagkasakit na, baka lumala pa, baka sobrang nakaratay na yata ito sa banig, mga kababayan. Kaya dapat lang malaman ng ating mga kababayan, tayong lahat, may karapatan po tayong malaman. Kaya sana sa mga media na nalalaman itong informasyon na ito, sana matanong nyo po itong si Lopez ba ito o Gopez? Hindi ko masyado mabasa
O Gopez, Cervantes, Juliet, LMD. Ito daw yun eh. Yan po nakalagay eh. Maghahanap tayo ng petsa. Ito kasi birthday niya, September 13 eh. Yan. Wala. Ito, January 25, 2026. Mga kababayan, 25 pa. Itong, ano na ito, itong resulta na ito mula sa doktor. Anong petsa na ho ngayon? 27 na ho ngayon. 28 na pala, sorry. Akala ko 27 pa. 28 na pala. 25 pa lang ho. Meron na pong lumabas na resulta. Hindi lang masyadong mabasa, pero susubukan ko po. Severe sigmoid diverticulitis with perforation and extensive mesenteric filmong indication. Hirap pa sa akin, naliliit po ng letra, tsaka ano. Hindi, blur ho sa akin. Ewan ko lang ho sa inyo kung nakikita nyo maigi. Ayan, andyan po yung logo ng St. Luke's, mga kababayan. Colonic obstruction of partial structure from inflammation. O sa namamaga. Absent left kidney status post donor nephrectomy and unchanged small right renal cyst. May cyst pa? May cyst. Malala na nga, mga kababayan. Absent yung kanyang kabilang kidney. Left, dito, ito left. Naka-mirror lang po yung video natin, naka-mirror. Left, absent, ibig sabihin wala, blanco. Wala siyang isang kidney. Isa lang yung kidney, di ba dalawa? O isa lang kidney, meron siya yung kanan lang. Nako, baka ito mga kababayan, baka komplikasyon, complicated. Yan. Mid-fatty involution of the pancreas. Hindi mga ganun pa. Mataba, fatty. Vascular disease. Hindi masyado mabasa yung iba. May mga part na medyo malabo. So sana kumalat ito sa social media. O tignan nyo na lang po sa KPL na Facebook account ko. Ipopost ko po ito mga kababayan. Okay? Dasal-dasal po para sa ating bangag na presidente na sana huwag na siyang pahirapan ni Lord. Kung hirap na siya sa kalagayan, mas mainam pang patahimikin na lang siya ni Lord. Di ba? Pagpahingahin na lang, di ba? Ganun naman tayo mga Pilipino. Pag naaawa tayo sa isang tao, kapitbahay, kamag-anak, na Lord, sana huwag mo nang pahirapan yung lolo ko, yung lola ko, sa sakit niya. Kung kinakailangan na siya mamahinga, kunin nyo na lang siya na mapayapa, Lord. Patulugin nyo na lang siya para hindi na siya mahirapan, kawawa naman. Tao din yan, nasasaktan din yan. Di ba ganun tayo mga Pilipino? Di ba mga kababayan? Ipanalangin nyo na lang po. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.